The price of freedom is high. It always has been. And it's a price I'm willing to pay. And if I'm the only one, then so be it. But I'm willing to bet I'm not. Yo, mga Japorbs, it's your boy Jerome Porma at welcome uli sa aking Collectibles channel. Yon, so another series na naman tayo ng unboxing and review videos. Back to back videos tayo, no? So tatlong figures, although yung isa hindi naman totally action figure mismo, but ano lang siya, parang additional na accessories. So although isang package din siya, mismong laruan siya, nakapost naman yan sa IG natin, pero sa kino-cover ko ng video na to as ine-explain ko na ito yung muna yung unahin natin, priority natin, dahil ito naman yung pinaka gusto ko rin sa lahat, baka pinakamaganda rin compared dun sa isang action figure natin, none other than Mayfex number 220 na. Ang dami na rin talagang Mayfex na suoting. Namanggit ko nga pinakamaraming collections ko so far, pinakamaraming piraso na same line, okay, Mayfex ng Medicom. So Captain America na classic suit, but then under pa rin talaga ng yung mismong movie franchise, yung part 2, yung Winter Soldier, yung meron na tayong na-review rin, and meron tayo na yung stealth suit, tsaka si Bucky, yung naka-Winter Soldier, no? So input ko lang dito, kasi kahit papano, no, lalo na sa mga fans ng MCU, ako talaga pagdating sa favorite Avenger, si Captain America, pinaka-paborito ko eh. Napagplanto ko lang dahil inexpect ko, kasi nung ilalabas to, 'di ba, parang classic suit. Akala ko magiging parang kahit yung sa package niya, under siya ng mismong para yung movie niya talaga, 'di ba, na part 1, yung first Avenger. Pero oo nga eh, ang nangyari, sinot naman din talaga nito sa part 2. Pero yun nga, 'di ba, nakita niyo yung package, ito yung katulad na talaga ng Winter Soldier tsaka yung stealth suit cap. Ibig sabihin, malaking factor din pala yung sabihin ko yung ginagawa nilang dinidesign nila sa box. Kasi to the point na napansin ko nga din, hindi naman sila basta maglabas ng figure si Mayfex na parang solo lang, one off. Tapos syempre pag-iisipan pa nga nila yung box. Although siguro 50-50 yon. Kaya pag sa mga collector or favorite si Cap katulad ko, parang ang labo na magawan at least. Kasi kumbaga, I mean, yung kumpletong suit niya ng buong series, 'di ba, na parang until Infinity Saga. So far ang wala na lang tayo yung Age of Ultron na suit niya, tsaka kahit pa paano hindi pala tatlo, hindi pa rin iba, inaaral ko rin kasi yun eh, check nyo natin mga Jaforms, iba pa yung Age of Ultron na suit, iba rin yung mismong Civil War na suit niya. Medyo may kaibahan yan eh. Mas mapapansin niyo, hindi ko na lang detalye. Pero sa Age of Ultron na suit nga kasi, 'di ba, Avenger pa siya doon. So may pinaka-symbol ng Avenger yun dito, yung pula, tapos letter A na puti. Pagdating kay, although yung ano pa rin yung blue and white and overall. Pagdating dun sa Civil War, kasi 'di ba parang ano na sila eh, against na sila sa government. Yung kahit yung airport battle scene, iba yung style ng pinaka ano na. So at least yun yung wala tayo, 'di ba? Age of Ultron cap na ganito pa rin naman, parang blue, red, white, tapos Civil War, and ultimately yung ano niya, mismong Avengers Battle of New York, yung part 1 to 2012 na suit, which yung 2012 kaya pa rin kasi ginawa naman nila sa Endgame, yung sinuot naman, di ba? So pwedeng gawin nila Endgame din yung sa package, which kaya pa rin naman magtuloy kasi tama ba, ano ba yung huling naging Endgame na figure? Pero okay, nonetheless kaya pang ihabol yon. Yung Age of Ultron, marami rin naman silang ginawang Age of Ultron, lalo ng mga Iron Man. So kaya pa yun. Parang ang pinakatagilid is yung pang Civil War, kasi parang wala naman talaga nilalabas pang figure na under Civil War na series siya. So doon medyo labo, although masaya pa rin ako kasi yun nga, nababanggit ko, pagdating dito na sa figure na to, ayos na yung ginawa na, which ipapa-elaborate natin mamaya maigi pagdating sa articulation or sa details part, sa highlights. Pero pinakamaganda na dito, or gusto ko, yung iba na yung style nung magiging butterfly joint, to the point na yung lahat nga ng sakit nung ginawa nila sa Captain America, yung kasi parang strap another part, therefore nahaharangan niya yung balikat, tapos parang ang laki ng pagitan. Dito medyo iba na, okay, o talaga iniba na yung usual na
yung strap niya, part na lang ng chest piece, tapos kitang-kita na yung labas nung as balikat nung butterfly joint, which yun nagpaganda sa akin by aesthetics. Gusto ko yun. Tapos ano pa ba, pinaka-excited din ako dito. Kasi yung makikita rin natin dito yung nakita ko na rin naman sa online and check ba sa official pics, nandun din naman yun yung siko tsaka yung tuhod na joint, simple na lang dito, hindi naka-double jointed. So talagang pang collection na lang ng suit, given nga din ayo parang may iba din yung balikat ni Cap, yung design niya dito ever. Yung tatlong nagawa, si Infinity War, Endgame, tsaka yung lahat naman tayo meron nun. Pakita ko na nun sa Winter Soldier. Yung stealth suit na Winter Soldier, yung strap nga nila, another piece. Therefore, parang iba yung pinaka-design nila. Tapos, pangit na yung balikat tingnan. So, yun yung pinaka-inaabangan ko dito. And na-excite ako. So far, yun, at last pala, nalabas na siya. No? So, yun lang na pa ba mai-input natin. So, yun, parang pinaka-nilolookout ko talaga, sana kahit papano yung magawa man lang nila yung Avengers, kaya pa yung Ultron eh. No? So, 1, 2, 3, 2012 under suit, magawa nila sana. Magawa pa rin nila under, magiging Endgame pa rin naman yun na series, nagawa naman yun doon. So, yung Ultron sana mahabol pa. Para at least 1, 2, 3 for Avengers suit ni Captain magawa. Hopya pa. Although maganda na rin talaga yung Endgame tsaka yung Infinity War, and hoping talaga ako na ma-reissue pa yung Endgame kasi alam naman natin yung problema niyan ngayon na nagka-cut yan and sobrang onti ng stocks na nakakuha niyan sa market. Luckily, nakakuha pa ako sa Shopee ng PH. Pero yun, share ko. Okay, sige. Ayun na lang naman masabi ko doon dito. Medyo pinag-isip ako maigi kasi ayun nga din, natutuwa lang ako na akala ko talaga under first Avenger series gagawin nila, pero yun, malaking factor din pala yung dinedesign nila yung box. So, same series na siya. Napansin nyo eh, pag like, although, isang input na lang last, di ba yung si Magneto na, yung mga X-Men, si Magneto, unang-una niya yung Age of Apocalypse, yung bago pa yung mismong parang 616 art na Magneto nila. Basta ba may una na, yung long hair pa na in the future naman, like ngayon, nilabas na si Wolverine tsaka si Cyclops na under AOA pa rin, Age of Apocalypse series. So, bibihira yan si Mayfex na, okay, si Medicom, si Mayfex na pag naglabas ng figure, dapat at least dalawa. Or, parang kakaiban pag isa lang. Although, siguro one shot, lalo na kapag paborito kasi nila mga puti na movies, kahit, yan, sabihin natin, di ba, nagawan na yung like kahit yung ngayon si Megan, ginawa nila ng action figure pa, although palabas pa lang yun, nakita natin sa 2024 Expo, mga ganun. So sana talaga kahit makumpleto man lang yung Captain America suit na kahit Avenger suit, yun na lang, kasi parang labo talaga na magawan pa yung tawag dito, Civil War. So kahit hindi na makumpleto buong Captain America form suit ni Mayfex, basta yung one na lang kulang tayo, tsaka yung Avengers Age of Ultron, which nagawa naman nila mga figures yung series na yan. So, yon. Okay, so simulan na natin pag-unbox, no? Hindi ka na patagalin lalo. Sorry sa maraming kwento. Okay, napakwento na naman tayo. Yan, para mabalatan na rin natin. Alright. Ano lang din pala, share lang din, talagang fresh na fresh pa to, kanina lang to na-deliver. So, diretsuhin ko na muna yung pag-unbox ng tatlo kasi minsan nade-delay talaga ako yung pagtuloy na ng after nung unboxing. Okay, pero at least para simulan ko rin agad and ma-share ko agad sa inyo, sa mga sumusubaybay sa channel ko. Okay, ito yung mapansin nyo rin yan dito, mga Japons. Naka-double layer to, pero hindi ako nakanood ng nag-unbox na ito. Hindi nakadihit yung stand. So, medyo malaki siya. So, hindi ko lang maalala kung ganito na rin ba yung style ng nakalimutin agad no? Pero at least yan, diretso na. Ay, usual na naman sa mga fix yan. Itago lang muna natin. Okay, yan, pumagsak na. Okay, so yung stud nakadikit, tanggalin na lang natin. Whoop, yeah. Tanggalin na natin yung stand. So nandun yung stand sa may likod part ni Captain. Okay, tapos pati yung another authenticator card. Okay, so okay, tapos mapansin nyo, meron naman din yung nasa baba yung yung mga kamay-kamay, panabagong shell, pati yung bato. Okay, tapos holder, pero
tingnan na natin ang feels. Ba't ano itong ano dito pa lang? Style na to. Medyo ito mabingin na yung style ko, pero I think, ano ba to? Dapat ano to eh. May pinaka parang tayuan siya. Dapat inakaganan. Tumamba na. Okay. Astig din ito na lumang shield na dating niya. And anyway, tapos another shield na rin siya. Mag-input pa na ako mamaya dito. Okay, wait. Yung style niya ay may gas, but focus tayo sa mismo. Okay, bali-bali na yung medyo bali. Malaki din talaga. Malaki na talaga ang mga bagong Mifex. Okay. Laki talaga na kumpara sa mga iba. Oops. Pero i-try na natin din itayo agad. Solid. Okay. Tingnan natin kung meron akong QC, may pinta. Ito pala medyo hindi ko nagagawa ng mga nakaraan. Okay, tingnan natin. Nice star. Mukhang okay ang kopya natin. Fortunately. At madalas naman tayong swerte. Okay, tingnan natin. Kasi ito, share na lang din natin maya-maya. May mga QC issue yung mga nakaraang cup eh. Pero ito, hindi rin totally malinis, but may ano na siya. What has happened here? Medyo may dumi. Okay, mas okay, sige, mukhang yun na. Itutok na natin mga Japarms ito sa shell. Okay, sa harap, ganyan, no? Dito yung isang facial art, Captain America, ayan, Winter Soldier, nalikomtoin, ganyan. Mefex. Taas, Infinity Saga, kanan. Okay, sa kanan, bali yan. Yung vertical art, horizontal art sa kaliwa, baba. Mabilis na lang naman to, pero yung likod yung ano na, montage na or collage. Okay, pag ganito naman sa shell, so pinaka-figure dito sa kanan, ito na yung tatlong head sculpts, dalawang shields. Ito yung sa unang layer kasi nga may pangalawang layer pa mga Japarms. Kapansin niyo, wala pa yung kamay dito. Tapos ito yung mga panglaro-laro ng straps, and ito, ano pala to? Pinagpalit ko na siya actually kasi di ba nilabas ko. Pero at least ito, yung nakalagay dito, yung orig ay may ipapakita na lang natin mamaya. Nare-replace yan para dun sa pagsabit ng shield kapag yung style niya ay nakasukbit sa likod. So, at least ganito siya. Kunin na natin yung pangalawa. Ayan, sa hindi ko na totoonan ko, hindi ko kasi hindi kaya tumaya. May yung pinakabato dito, then dalawang pang style niya para kumapit yung shield doon. Okay, so sabitan din 5 klase ng extra pair ng kamay. So, yan ang naman ang composition ng package nito ni Classic Suit Captain. Alright, simulan natin sa highlights, mga Japarms. Ang number ng highlights natin dito, gawin ko 3. Okay, una na ay, siguro napansin nyo na sa intro kanina, no? Yung unmasked head na gamit ko doon, yung bale si Chris Evans, ay yung hindi mismo sa package na to, hindi sa item na to, kundi yung dun sa unang-unang figure niya yung naka-stealth suit. So, kumbaga, tips and tricks yon na nagkakasya siya. So, i-demo natin. At least kasama ko dito kasi isasama ko rin yung sa pangatlong details natin. So, i-demo ko kahit papano yung paglagay. Makikita nyo na nag-fit talaga siya pagdating sa joint. Although, eto, i-demo na muna natin. So, tanggalin natin, no? Okay. So, ganyan ang style niya.
Tapos, kasi, yun nga, kung napansin nyo, di ba, wala siyang default na parang straight face kasi yung kasama dito sa package ng figure natin ngayon ay yung medyo galit. Okay? So, pag kinabit siya, may slant ko lang para gumit na yung tutunog naman mga Japarms, narinig niya naman, di ba, tunog yan. Siguro, at least malayo kasi ako sa mic eh. Pero ayun, fit siya, no? Tapos, ayan, ang catch lang, mukhang hindi talaga siya totally intended mag-fit in a sense or talagang isama dito kasi pag ginalaw yan, ayan, sobrang magalaw siya to the point na kumbaga hindi totally sakto yung liig sa space nung ulo na maalog. Ayan, medyo maalog siya pero yung pinaka joint niya sa lusutan sa ulo, yung ball joint ng liig netong figure na to sa dito kay Stealth Suit ay okay naman. Okay, fit. Hindi ko lang sure, hindi ako masyadong nagtatry na nagsaswaps pero at least dito fit pa rin kasi tumutunog. Hindi totally maluwag, hindi naman din masikip na masikip, saktong-sakto talaga. Okay, parang i-demo lang din natin kapag talaga yung kanya. Hindi pa naka-ready dito yung unmask niya. So kahit ito na lang mismong masaya makita niyo yan. Hindi naman yan totally na katulad ng kanina na maalog. So ito talaga kahit paano siguro mas maliit yung socket nito. Kaya fit na fit siya. Pero tingnan na lang din natin. Parang ngayon ko pa nasisilipin. Siguro. Or, basta at least ganyan, di ba? Pero, ayan, unang tricks sa mga, kumbaga pag meron kayo nito or nung stealth cap, magalaw na naman talaga siya tapos madali mapihit. Unlike Pero, ka-color tone nung leeg para dito. So, kumbaga complementary talaga yung panglason ni Mayfex sa atin, ni Medicom na kunin mo pareho para kahit yung itong figure mo na to ay makagawa ka ng straight face and mask. So, ganyan na parang blank face lang, hindi yung galit. Okay, yung pangalawang highlight ay ito na yung ilang beses ko nasabi ata sa Stealth Suit or kahit yung sa intro kanina dito. Hindi ko masyadong maalala mga pinagsasabi ko pero yung pagiging natural na nung balikat niya mga Japarms na kasi nga naka-butterfly joint na siya dito. Sa lahat-lahat ng Captain America, makikita nyo yan na kasi yung strap na to, okay, yung 2 straps na yan para doon sa shield niya or tama pa pang shield din at para sa shield lang. Ito na, itabi natin yung sa Stealth Suit, di ba? Ganyan siya palagi. To the point na yung ginagawang butterfly joint ay maliit, tapos hindi talaga masyadong mailabas. Parang ang dating talaga, lalo na kapag pinost mo siya ng medyo mataas-taas tong balikat, ayan, parang diba parang laging nakabundok-bundok gano'n. Pagdating dito sa itong classic cap na yung talagang dapat to yung diba yung Avengers o Captain America Part 1 na suit niya, yung bago siya lumubog sa ice, ito yung pinaka-suit niya noon. So, ayan, natural na. Parang sa lahat nga ng Mafex so far, para sa chinek ko, ito lang talaga yung pinakahubog na almost na siya parang wala ng butterfly joint pag nakita niyo kung may nag-hot toys kayo or what. Pero nakikita niyo, di ba, na bagsak na siya pag tumingin kayo ng literal na physique ng katawan ng tao. Ganyan yun eh. Ganyan talaga yung style niya. Hindi yung bumbok lang dito or parang straight dito tapos may balikat yung bagsak siya. Although, pag sa mismong pagpo-post ng butterfly joint, babanggit ko lang, to the point na kumbaga dapat yan binabanat nyo talaga kasi pag aesthetics medyo ganyan, kailangan talaga nilalapat siya. So medyo ginaganyan ko pag dinidikit ko talaga, ayoko nung basta nakaganyan lang. Pero ayan, kumbaga pa rin siya, hindi naman siya totally yung parang laging babagsak. So mamano-manuhin pa rin pero para sa part na yon na kahit nga pag nakatalikod lalo ganyan, so may siwang pa. Mas gusto ko kasi yung dating talaga, parang first time talaga ni Mafex o sa lahat ng figures ko ng Mafex na ganyan siya, yung dikit bagsak na talaga yung balikat na maganda yung dating. Okay, so yun na yung pangalawa. Okay, at which ito yung isa nagpataas ng rating ko talaga sa figure na to, kaya anticipated ko rin siya. Then pangatlo na lang siguro banggitin ko yung weight. Wala nga hindi tayo nagtitimbang sa review natin, pero parang sa lahat talaga ng itong so far na 6-inch tackle, so wala naman tayong malaki-laki figure. Siguro syempre except kay Bane, yung Nightmare, Nightfall,
basta yung isabihin na malaki yung Comic Bay, no? Except doon, lahat ng 6 inch, so far, iba talaga yung bigat niya. Kung mamanuhin natin, iba yung bigat niya eh. Siguro dahil talaga sa pintura, tsaka yung mismong plastic nung, tingin ko yung upper chest yung big, kakaibang may bigat eh. Kasi, at least tinatansya ko siya dito sa stealth suit. Para parehas naman, pag nakita nyo, parehas naman yung kapal nung binti. Kahit sa torso siguro. Torso talaga. Basta itong bandang taas, yung chan, tapos itong chest. Medyo mas na talaga dito. Given pa na malaki na nga yung butterfly joint, baka dagdag bigat din talaga to. Pero, so far, ito mas mabigat eh. Kahit kumaga imamano-mano natin. May gaan to eh. Kung tansyahin nyo rin sa mga mayroong pareho. So, may kakaibang bigat talaga. Parang so far, iba yung mas solid talaga. Oops. Sige na, higa ko na si Winter. So, isa na doon yung naka-stealth. And, maano siya yung ginamit dito talaga overall, baka dahil nga sa pintura, for sure yung pintura nagpapabigat yun eh. Pero, ayan, sobrang solid, sobrang sturdy ng figure na to. Mabigat din talaga siya. Parang sa lahat-lahat ng 6 inch na meron ako na kay mga Fex, ako magayang normal size na nasa 6 inch lang plus ito yung pinakamabigat. So yun yung masabi ko sa highlights natin. Okay, sa overall scalp and paint. Okay, so ganyan yung style ng ulo, may pakpak pa rin doon ng nakalimutan ko yung tawag sa ganitong pakpak na style. Then, silver. Then, silver din na American A, letter A. Okay, ganyan yung pinaka-style. At least, oops, sorry yung blur. Ganyan pa rin, medyo kuha pa rin naman talaga. Pag naka-mask, mukha pa rin naman Chris Evans. Okay. Pag sa, talaga ako no, solid Captain America fan din ako eh. Yung pinaka-suit nito, alam ko nga na-update pa siya eh. 'Di ba yung, binago nila na pagdating sa site, ewan ko ibig sabihin, Photoshop na lang ata yun, na dapat mas maputla pa yung kulay nito or ano ba, kasi kumbaga ito makulay pa na asul to eh. Dapat kumbaga medyo medyo kupas siya or medyo pakulay na yun eh, parang almost indigo, yung parang may gray na violet or purple, ganun yan eh. Kumbaga ay yung punto ko, yung helmet asul na asul talaga yan kumpara dito, pero at least yung gantong style nila o yung sa gantong pinta, kuha pa rin naman. Kumbaga, at least accurate pa rin pag sa yung totoong nasa live action yung nasa movie. Nagtataka lang talaga ako, ibig sabihin, yung pinost na nila yung ngayon, pag pumunta kayo ng Medicom site, alam ko, sa may mga nakakuha ng snapshots, ito talaga yung una nilang pinost. Tapos, in-update nila yon yung official na ngayon. Dapat ngayon yung sinasabi ko na medyo maputla pa to. Kasi Photoshop na lang nila, pero yung pinroduce talaga sa production naman yung unang-una pa rin. So yun, info lang. So ito na nga, yung bali dito, wala na siyang, hindi na to iwalay na plastic or piece talaga yung strap na to. Ano na lang siya, sculpted. Okay, tapos tama ba? Ito pa nga ata yung, so nakikita ko sa reviews, no, may mga nakapag-reviews na kasi noong una na dapat ito daw wala na tong pula na to. Ito lang yung dalawang but still ganyan din. Ito yung belt, ayan, ito na lang yung pinakahiwalay na piece. Okay, butterfly joint nga na bagsak na yakap, tapos nakabagsak na ganyan. Tapos may star pa rin dito. Then ayun na nga yung nabanggit ko kanina na pinalitan ko na to. Basta yung default na piece dito ay yung walang butas, kasi nga ito sasabitan nung para effect nung lagay ng shield na accessory. So, skirt na ganyan, ganito. Yan lang naman. Ang napansin ko lang din naman, din dito, wala na siya, hindi, pag sa paa, walang Marvel na, copyright or label. Tapos, kahit na dito na sa back na torso, pati sa baba, wala talaga. Dito sa Winter Soldier na, si Bucky, pati yung stealth suit, wala eh. So, ewan ko ba't hindi nila kinopyright yung Marvel dito. Pero, yan. Ito yung magiging sculpt and paint natin presentation. Okay, sa articulation medyo mabilis na tayo mga Japarms kasi hindi na naman to masyadong mabali na figure, and sa tingin ko marami sa inyo nakakaalam na ayan, napapansin nyo na wala na siyang tie swivel katulad nung nung naka stealth suit niya. Kumbaga,
bicep o yung braso hindi napipihit, isang diretso lang, hindi siya double jointed na para sa siko. So, unahin na muna natin yan. Medyo, kaya pa rin mabali ng maganda pero ganyan na lang yung max. So, parang wala nang bago. And yun yan, kasi hindi naman to totally like mga Spider-Man figure o mas ma-flex, mas mabali na character or figure ay character. So, at least kayang ituwid na ganon. Sa pagtaas ng kamay, wala na. Tingin kayo, sinasagad ko na to. Ayan. Hindi na to. Hindi talaga siya totally pwedeng iba taas ng kamay. Nababa, natanggal na. So, hindi talaga. Hanggang ganun lang. Oops. Neto ay kaliwa natin eh. Yan. Ganun lang. Siguro yung paharap na lang. Kayang i-testing din. Hindi kaya masyadong mayakap yung dalawang kamay. So, ganyan lang. Okay. Pag sa ganun na lang naman talaga, no? Kaya naman niya i-360, syempre. Ganun na lang sa kamay. Sa ulo, medyo maganda-ganda, maunti lang yung maiksi lang yung curve ng helmet sa likod. So, to the point na pagtingala, ganyan yung kaya. Sorry na, wala yung focus niya. Tungo, maganda naman yung tungo niya. Tapos tilt ng kaliwa, tilt sa kanan, mga ganyan. Okay. Pagdating sa crunches, hindi rin talaga masyadong ma-crunch. Tingin ko sa ganyan, tanggal na naman. Medyo mabilis-bilis na siya matanggal pero sturdy pa rin naman siya. So, i-crunch lang natin. No? Ganyan na lang yung crunch niya talaga pagpaharap. Pagpatalikod, yun. Alam naman, medyo mababali na yan talaga pagpatalikod. Uy, maganda pa rin patalikod niya. Dahil siguro talaga yung joint nung sa mas maluwag doon pagpatalikod. So, maganda yung talikod. Ano pa ba? So, legs, normal naman yung legs niyan. Kaya pa rin naman siguro almost split. Okay, then, ayun nga, hindi rin siya double jointed para sa tuhod. So, pero kaya pa rin mabali ng kumbaga, ano ba, 490. Tama ba? Parang almost, kumbaga, ito na si 75 pa. Ganyan. Then, tuwid na lang natin. Sa paa, tama ba na? Kasi napipihit din tong boots. Parang hindi ko pa matesting mga Japan sa'yo ko rin naman. Pero hindi ata na nasiswivel itong mismo sa may bandang shin na or sa alunod. Pero yung boots hindi nagagalaw. So, yung paa na lang mismo. So, sa paa naman, ito jointed naman yan. So, at least kayang i-tilt yan ng ganyan-ganyan. Then, yung toe mismo ay mataas naman yung pinaka, niya. Kayang baliin niya. So, ganyan pa rin. Yan. So, hindi nga siya masyadong mabali, but it's still okay. Captain America figure yan eh. Hindi naman yan expect na magbali-bali na pose, but ano lang, at least makagawa pa rin ng ibang dynamic poses yung isa normal na mga gantong magaganda naman yung joints natin. Okay, accessories naman, unahin na natin yung sa ulo. So, ito na yung unang alternate head na medyo galit. So, labas ngipin. So, ganyan pa rin. Check tayo ng QC issue ng atin. Oops, sorry. Ilagay natin. Wala yung focus. So, walang QC. May kulay ng silver. Pareho yung pakpak. Isa A. Kasi yung usual niyan, alam ko kahit yung sa endgame, nagsimula yun eh. Na minsan walang kulay yung A. Pero, sa copy natin. Tapos, may pintura naman yung mata. So, okay. Okay, pangalawang head accessories which mismong ulo na siya kasi yung susunod na natin helmet lang eh. Then ito rin lang talaga yung natatanging unmasked na head sculpt. Okay, so alternate head yung galit din. So ito na yung nababanggit ko kanina na hindi yung default na muka para sa figure na to na accessories niya ay hindi nga hindi yung straight kundi yung unmasked ay hindi default na walang ibang face expression kundi ito kasi galit. So ganyan siya, sculpted pa rin naman. Bisitahin nyo na lang siguro yung kung i-back niya yung video kung ano yung itsura nung at least hindi galit, pero sorry, nawawala talaga yung focus. Yan, ganyan yung itsura nung ano na ito, yung unmasked na head. Okay, last, ito na yung bear helmet. Kumbaga, at least meron silang pang style kasi ito na pwedeng i-photog na hawak niya na nakahubad. So, ganyan, check QC tayo. Wala rin naman, may pinta lahat. Okay, so ganyan. Siguro kahit yung loob, ano natin. Kasi yung ilaw ko. Ganyan. So,
pintado ng brown, yung pinaka strap, sorry. Tapos, lahat na asul and silver. Okay, first shield, yung vibranium na bilog. So, yung bilog na vibranium. Dito, ang style niya is medyo meron din siyang chips. Kumbaga, damage din siya. So, kailangan pagsamasamahin na yung shield. Hindi ko pa na-check, pero at least yung nasa endgame version yung default nyo malinis. Okay, kasi tatlo lang yung figures natin na may mga vibranium shields eh. Etong bago, etong may kumbaga damage siya. Yung na kay Bucky, damage din yung dating, pero more on lupa yung style niya, parang putik-putik yung nasa endgame talaga. So hindi ko na lang din panalalabas yung endgame, pero mamaya ipipicture ko kasi so kung i-check, try ko na lang i-photog sa susunod, pero at least ganito yung default niya. So alam niyo naman to kapag may mga Captain America, pero banggitin ko na for info yung ganyan, yung mamaya ipapakita ko yung parang strap at least, pero one ay yung gantong size na lang ay nakadikit yung mga Japons. Ito lang yung nalalaro nyo ng for optional. Okay, which siguro isunod ko na muna. Sige, isunod ko na. So, dalawang klase yan. Kuha na lang muna ako. Kasi two pairs siya para din dun sa isang shield. Pero, dire-diretso na. So, sa mga hindi lang nakakalang first time makanood, siguro yan. May ilalagay nyo siya doon. Ang style niya, ito mas malaki kapag ilulusot mo yung braso. Tapos ito kapag yung maiksi din yung kapag isasabit mo na siya dun sa likod, or yung basta yung pang pose na ilulusot yung hawak yung kamay, which mamaya papakita natin yan sa hand accessories, so yung isasabit mo siya sa strap. Okay, so kahit mag-demo na lang tayo ng onte. May pattern naman yan mga Japan, so yung pinakalock niyan mahirap lang makita eh, pero may pattern yan, parang puzzle naman yan na may didikit mo siya pag ganito. Okay, pag ganito yung style ng sa mahaba, although hindi nga yung masyado talagang madikit, or baka kasi hindi ko lang sure na etong dalawa nga yung pares, no? Hindi ko sigurado, kung check nga natin kung ito rin yung parang identical piece ba siya, tapos eterno dito yung nasa isa, check natin. Pero yung puzzle naman sinusunod ko naman eh, hindi eh, talaga eh, dapat yung isa na yung tama, pero ba't hindi ko ma-fit kanina, parang flash disk sa unang kabit ayaw pero sa pangalawa gagano na kasi sabi nandun naman yung taas, hindi ko lang talaga ito masyadong nadidikit na maganda, pero demo natin. Talaga dapat kasi sisikipan mo siya yan, pero ayan, so sikip na yan ng ganyan. So kumbaga dito ilulusot yung, hindi ko na masyado i-demo, pag gusto nyong ihawak sa kanya na nakalusot yung at least yung braso pa dyan, tapos dito yung kamay, yung grabbing hand. Pero pag ako, yun, info lang, pag ako nagpipik nung parang nakahawak lang, yari ganito, nakahawak lang, hindi ko na nilulusot yung mga Japons, pinapahawak ko lang ng gano'n, kasi mag-grip naman yan, didikit na yan, hindi, maliban na lang kung ipapakita niya na yung side na nakaganon, tanggalin ko muna hawak ko ganyan, parang hindi ko na masyado i-demo, pero pag syempre mapapapicture nyo ng ganyan, hindi maganda sa aesthetics na walang strap dito, pero pag yung hindi kita, hindi ko na yung dinidikit yan, dagdag info lang kapag sa shield. Okay, gano'n na siya, dire-diretso ko na to. Yung isang shield, yung mas luma, yung talaga sa part 1 na hindi pa siya vibranium, yung nakipaglaban pa siya at least na kumbaga basta steel shield lang. So ganito yan. Okay, naman pinakatawag pag parang 5 trapezoid, no, or pentagon style, ganyan. Ganun din, may isang pinaka strap na permanently glued, ganun nga, kumbaga magkaiba yung pattern talaga, hindi siya identical. Yung na ito, yung lock naman na ito is talagang pure rectangle lang, so ganyan lang naman siya. Okay, so sa kamay na tayo. Okay, so sa kamay, mabalikan nyo 5 extra na pares. Unang pares gawin natin parang yung pinaka-relax na muna, at check ko rin dito. Okay. At least ito pinaka-buka, So, sculpted, ganyan. Pero ang paint naman na style ay dire-diretsong brown lang. Pangalawa, yung medyo relax, or parang pag-grab na siya. Mag-grip na siya. Medyo sarado yung ring finger, tsaka yung hindi liit. Pero yung pinta niya, ganyan lang din.
Okay, pangatlo, ito yung medyo grabbing na ata or talagang intended din na humawak ng barel. So, hindi ko pa rin natatry dahil nga dire-diretso na tayo nag-record. I-check ko mamaya dun sa ano nga natin, Revoltech ko at least sino ba yung may mga barel na figure ng mga effects. Pero, ayan, at least ganyan yung pangatlong extra accessory. Pang-apat, pangalawa sa huli, pointing index finger, syempre para sa mga kapitan at leader, dapat naka-point. Kailangan may tsurang point siya. Oh, ganyan. Okay, last, yung kamay na may hawak siya shield, ang pinaka-effect niya. So, ibig sabihin, ito na yung, nandito na may plastic na translucent na maghawak sa shield. So, pakita lang muna yung scalp. So, permanently glued yan. Huwag niyang gagalawin mga Japanese. Huwag niyang babaliin. Masisira niya pinaka-style. Pero sige, mag-demo tayo nung para dito. Nasaan na yung bilog nating shield. So, yung vibranium shield, kahit dito rin ako, kunyari ipipicture nyo siya ng yung style nga niya na itatapon. Kuha tayo ng kahit kanan, isang piraso. Mabilis na demo lang. Kahit wag nyo na ikabit yung pangalawa, ako hindi ko na talaga rin yung kinakabit kasi lulusot naman yan dito eh. Yan, ganyan na siya. So, ihawak niya. Hindi naman totally sturdy, pero ayan, hawak ko lang yung kamay. Hindi na yung tatalsik masyado. Although pag, hindi pa nga lusot yun. Nakita niyo, hindi pa yung lusot. Depende yun sa inyo eh. Pwede naman yung style kasi kung aesthetics lang, wala nang pakin sa likod. Basta ma-post nyo siya ng hawak. Pero yan, tamo, hindi yan totally shoot na shoot. Ganyan yung, to, ganyan, diba? Pero, pag hawak ko lang yung kamay, sturdy naman yan, diba? Pero, kung talagang parang function, at least magawa niya yung pattern, yan, di ba, parang puzzle, ilulusot nyo ng ganon. Pero at least kahit isa lang, or hindi naman nga talaga tumatagos doon. So, kung magpa-photo kayo, info lang, kahit hindi nyo nakabit yung isang strap na may ipo-photography nyo, ipo-post nyo siya ng hawak. So, ganyan. Okay. Hindi ko na i-demo ng buong figure, syempre mamaya na lang sa montage. Pero yan. Okay. Last na yung bato-bato. Sorry, mga Japorms, last pala bago dun sa, yung bato. Ito yung plastic piece na translucent din na yung ilalagay mo nga dun sa likod na accessories yung may pinakabutas. So, ito yung ilulusot mo sa kanya yung pin niya para lang ma-style mo siya na masasabit yung shield kay Cap. So, i-demo natin na mabilis-bilis. Sa mga hindi familiar, basta ipin nyo siya ng padiin. So, ang style niya dapat nasa baba siya. So, syempre, basta ipin nyo kasi pag hindi kayo familiar maglaro-laro ng toy dito, sa mga lusot-lusot. Ngayon lang din ako humusay dito kasi yung mga nakaraang figures naman, even last year, walang masyadong gantong effect. Yung pala, yung nandito nga kasi sa stealth suit, dito mo siya ilulusot sa strap eh. So, walang masyadong problema pag dito. So, ayan. So, makita nyo naman nakapin siya to the point na pag nadikit na yan, medyo maluwag na yung mas matatanggal na yan. Ayan, kita nyo. So, ganyan. Then, kabit ko lang maganda yan. Tapos, vibranium shield, kumbaga dapat pag double strap na siya, pero ayun, sa akin input lang din na naman, yung iba kasi parang nahihira, kahit ako nung unang sa paggawa nung kay tawag dito, yung sa stealth suit, ayan, kung ipipicture nyo lang siya, kahit hindi na masyadong shoot, ayan, makikita nyo ba sa parang nakastrap naman siya. So, pag mga yun nga lang, parang hindi centered, so mas maganda. Yan, malalaro nyo naman yan eh. Kaya kumbaga, ang ibig sabihin ko lang, kahit yung isang strap na lang, tapos hindi naman siya totally na dapat yung parang puzzleized na, ayun, basta nakalusot. So, makikita nyo naman na pag ako rin na lang, aesthetics na lang, nasa sa inyo na yan kung talagang gusto nyong shoot na shoot siya. Pero kung parang mas style lang na nakalusot siya, ako ginagawa kahit yung ilalim na part ng yung malalak nyo para medyo pantay naman siya sa likod ang dating. Ayan. So, at least ganyan. Kasi mapipihit-pihit naman yan eh. So, kung pang picture perfect lang, kayo nang bahala. Pero kung at least magawa nyo yung style na nakalapat siya, I mean nakakabit sa likod, hindi man lapat na lapat, pero ayan. Kumbaga obtainable siya kahit yung isang strap lang. Okay, ganyan. Kung makikita nyo naman na parang gitna pa rin yan eh. Basta nasa sa inyo na yan. Pero ayan, at least dinemo ko medyo mabilisan. So, ganyan. Okay, last na tayo. Ito na yung bato. Tapos, malamang-lamang, may pattern naman siya. So, makita nyo yung butas niya ay pa letter D. Yung D, ganyan. So, din niya. Ibig sabihin yung pinaka-pin na itong translucent plastic ay may ganun din. So, hindi ko na i-demo yung totally ng, yun nga, nakastrap pa rin. Pero,
Pero pwede na yan yung kahit isa lang. I mean, dito sa shield na to kasi nga pang aesthetic na lang te na magawa mo yung pose na ganun. So, I mean, kahit, ano na lang talaga, hacks na lang onte. Pero hindi nga lang siya papantay. I mean, hindi siya pumapatay pag nakikita niya. Medyo paling. Pero at least kaya niya magawa. Pero mas maganda nga para straight, ikabit natin yung isang strap na yung maiksi. Kasi nga dito nagagawa ko lang na isa pa lang. Pero at least yun yung bato. Okay. Yan na lang siya. Mabilis-bilis lang talaga yung review natin dito. Dahil maunti lang yung accessories niya. Si Cap ay tumataginting sa taas na yun. Pag dito sa pantay ko talaga, dapat lampas pa yun. Medyo nakatilt niya kasi na. Pero yung pinakaulan na ito, nasa 6.6, 6.55, 6.6, 6.65. So, nonetheless, lampas talaga, nasa 6.5 inches siya. Kaya lang masyado maraming focus, pero at least, makikita nyo na pag medyo nakatungo pa nga kasing camera natin, pero pag pantay siya, yung bukol niya, lampas na ng 6.5. Okay, sa pagkukumpara natin mga Japorms ng height, puro Mafex muna tayo ngayon. Then, unahin ko na yung kapwa niya series ng yun nga, second movie to na Captain America na Winter Soldier. Cap sa kaliwa, yung naka-stealth suit, unang-unang nilabas sa series na to, for info lang sa mga di nakakaalam. And si Bucky sa kanan, yung mismong Winter Soldier. So, ayan. So, kung nakakasubaybay kayo and lalo na sa mga Mafex fans, ayan, alam niyo na itong mga recent releases talaga, magkakasintangkad na sila na mahina na sa 6.5. So, ayan, onting paliwanag lang onte. Then, kumpara pa natin sa iba. Okay, ngayon, kumpara sa dalawang nauna na Chris Evans or live action na Captain America. Sa kanan yung Endgame version, kaliwa yung unang-unang lumabas, Infinity War. So, ayan, kita nyo talaga na may onting lamang yung etong bago natin ngayon. Pero, ayan, ganyan siya mag-scale. Pangalawa sa huli na pagkumparahan natin, kapwa MCU or live action na figure ni Mafex na Spider-Man. No? So, ito yung latest na released Spider-Man figure sa Tom Holland, based na sa No Way Home. No Way Home yung trilogy movie na third movie. So, hindi ko kabisado yung numbers. Search na ng mga Japorms kung hindi kayo familiar dito. Pero, at least, ayan siya. Comparing kay Captain, maliit talaga pagkagawa or maliit siya scaling kay Captain, kabalikat lang. So, eto yan. Last na pagkumparahan natin, ayan mga comic naman. No? So, kaliwa yung Scarlet Spider na Ben Reilly na talaga. And kanan, Venom. Hinalungkat ko to si Scarlet Spider kasi hindi ko rin sure yung hype, pero at least nasa 6 inch naman din pala to. Pero comparing kay Cap, mas matangkad pa rin yung ngayon na yung Cap Classic suit. Venom naman na miss ko laruin, so nilabas ko. Maliit talaga yung eto si Venom nga si Scarlet Spidey, at alam ko 2023 to, last year lang. Pero itong Venom, yung, lumang-luma na to, kaya maliit-liit pa. Pero ayan, at least pagkumparahan natin. Okay, yan lang. Okay, so yun na mga Japanese, mabilis lang talaga tayo sa magiging review natin dito kay Mafex number 220. Bale, under pa rin, Winter Soldier series kasi nga ito yung ginawa pa rin yung final battle na suit, which yung classic suit niya from part 1 na movie niya na Solo. Okay. Dagdag lang din pala yun. Hindi ko nabanggit kasi sa articulation, pero bago lang mapunta sa rating kasi malaking part ng may part din siya ng rating. Yung yung kamay, makita niya na yung sculpt talaga sa kamay na medyo na-block niya yung galaw nung jointed naman din yung kamay na yan. May pa rin yan, single jointed, pero yun nga, nakita nyo na sculpted siya. Hindi na masyadong mababali yung posing. Unting-unti na lang na kaya yung matilt, pero ayan, kasi hindi nga na lang ginawa na parang nandito pa rin naman yung stealth suit natin na at least, kasi pag chinek ko yan sa movie, dapat kahit sinara nila ng ganyan na lang basta yung sa totoong ginamit sa live action. So, ewan ko ba't in-style nila ng gano'n. Medyo nag-adlib na dito si Medicom para sa Mafex. Pero dapat ganyan na lang din siya. Anyway, yon. So, diretso na tayo ng rating. So, yung mabanggit ko, dahil doon, then, kung pwede nga lang din sana na, dapat, pa rin to kaya naman nilang gawan ng biceps swivel. Tsaka dapat,
kahit yung tuhod, okay na kahit hindi double jointed, pero mas maganda kung double jointed yung siko. Pero yun, overall, yun na lang sana kulang. Magagawa ko ng 10 to eh. But given sa limitation na yon, okay ako kahit yung ito na lang talaga accessories, walang masyadong barrel. Given talaga pag Captain America, hindi mo naman basta asahan na may barrel yung pinaka-figure. Though soldier pa rin nga siya. Pwede talaga yung kay Bucky. Pero dito, okay na rin ako kahit hindi kasama, lalo na pagdating doon sa comics, parating na naman yung comics cap. So, sa mga kulang na yon, gawin lang natin 9.5 out of 10. Sturdy talaga yung figure, palaki na siya ng palaki. Kaya nakita nyo naman na pumapalo na siya ng 6.5 inches, mabigat, ng ganda. Okay din naman yung painting and all, wala akong QC. So, yun yung maging rating ko. Yan. Okay, yun lang mga Japarm, sana nag-enjoy kayo sa quick review natin ito. Again, taking this time para mag-ask ng help sa channel ko na to, sa pag-support nyo. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe and paki-like tong video na to. Yun lang, sige, yung susunod na fix na muna tayo. I think unahin ko talaga tong i-upload and i-edit. So, kita-kits mga Japarms!